Hello guys! Welcome back to my channel! Isang investing secret na naman ang ating pag-uusapan. Guys, pagdating po sa investing at sa kahit anong bagay po, diskarte po ang importante. Kaya yan po ang topic po natin ngayon. Stay tuned! Welcome back. Ayan, 6 powerhouse stock categories ang pag-uusapan po natin. No? So guys, ang billing ko lang po lagi po sa atin, no? Pag tayo po yung nag-i-invest, lalo po sa stocks, kailangan po thoughtful investor po tayo. Hindi po bara-bara. Thoughtful po tayo. No? Ibig po sabihin, pag bumibili po tayo ng stock, alam po natin ano ang purpose po na binibili po nating stock. No? Hindi po bara-bara. Bawat stock po na binibili natin, may role po yan sa ating portfolio para po tayo bumubuo ng team din po, no? Ganun po. So kaya nga po kailangan naintindihan po natin yung iba't ibang categories na yun po ang topic po natin, 6 categories of stock. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang po magbigay ng konting commercial para maintindihan po ninyo yung topic po natin. Pagdating po sa stock, size matters. Size matters. Ayan, marami po mga joke po sa mga ganyan, no? Ayan, no? So, ang ikip po sabihin, no? Ganun din po sa stock, size matters. The size of a company has a great deal to do with what you can expect to get out of stock. Totoo po yan. Ang ibig pong sabihin, yung maliliit na companies po, ang may mas malaking potensyal na umangat at lumipad ang price kesa po sa mas malalaking companies. Ang mas malalaking companies, mabagal po umangat ang presyo niyan. Ang maliit na companies, ang mas malaking chance na tumaas ang presyo po niyan. Ano? Kasi po ang isang stock po or company ay para po yung living thing, no? May life cycle po yan, may buhay po ang isang stock, no? At an early stage, para po tayo, ng baby po tayo, mabilis po tayo lumaki. Ano ibig po sabihin? Ang ibig ko po sabihin, di ba? Pag baby, ang isang baby, pag bili mo ng damit, next month, hindi na po kasya ang damit po niya kasi ang bilis-bilis po lumaki ang baby, ang maliit na company, mabilis lumaki. At habang tumatanda po ang isang tao, habang tumatanda ang isang company, ay bumabagal po yan lumaki. Although lumalaki pa rin po. At a certain age po, at age 25 ang tao, hindi na po lumalaki. Ganon din po ang company, hindi na rin po lumalaki po yan at certain age. Minsan ganon. Or super bagal na po. Katulad po ako, hindi na rin po ako lumalaki. Ang tiyan ko na lang po ang lumalaki. Alright. So tulad ng tao. Ganon din po ang life cycle, namamatay din po ang isang stock po. No? Bihira po sa stock ang umaabot po ng 50 to 100 years. Kahit po blue chip po yan. Karamihan po sa company po talaga hindi na po inaabot ng 50 years. Let alone 100 years. Napakahirap pong abutin po yan. No? Pero mas malapit-lapit po kasi ang stock, no? Sa mga living things na nasa wild. Hindi po sa tao. Mas malapit po ang behavior ng isang stock sa mga hayop na nasa wild kasi ang stocks po ay wild. At tuloy mga napapanood natin sa National Geographic, mga isda, deer, ahas, elepante, mas malapit-lapit po doon ng stock. Ano ibig ko sabihin? Karamihan po sa maliliit na hayop na nasa wild po, hindi na po tatanda po yan. Hindi na po tatanda ang maliliit na hayop sa wild po. Bakit po? Yan po ang tinitira ng mga predators. Hinahunting po yan ng predators. Chinichibog, kinakain po nila ng malalaking hayop. Ganon din po sa isang stock po, no? Ang mga small caps po, maliliit na company po, mas prone po yan na mamatay. Kasi po, naiipit sila sa competition from bigger companies. Kinakain po sila ng bigger companies. Kaya ang goal po natin, kung gusto mong yumaman po talaga, doon tayo yaman, kailangan matsambahan po natin, no? Sino sa mga stock na to, sa mga hayop na ito, ang makakasurvive at magiging adult. Lalaki po talaga at masusurvive niya ang competition at lalaki siya at magiging mature na company at yan po ang magpapayaman po sa atin. At papasok na po tayo sa main topic po natin. Ano ba yung 6 categories of stocks, no? Ayon po ito kay Peter Lynch, legendary value investor po ito si Peter Lynch. At ito po, kinategorize siya po ang mga stocks into 6 categories. At ito po yung number 1, slow growers. Ano yung slow growers, Kuya John, no? Ito po yung mga companies po na mabagal lumago, 2 to 5% lang. At usually po,
malalaking company na po ito at matatanda ng company. Kaya hindi na po masyadong lumalaki, 2 to 5% na lang. Dati mabilis siya lumaki, ngayon hindi na. Alright. And ang isa daw sign ng ganito mga company ay nagbibigay ng magandang dividends at regular ang dividends. Bakit sila nagbibigay ng dividends? Kasi po, wala na rin po silang idea saan nila ilalagay ang kapital na kinikita po nila. Kaya kaysa ilagay nila sa bangko, the most responsible way is binabalik na lang po nila sa investor by way of dividends, no? Alright. So, nakaka-attract po ito ng investor na gustong-gusto ang dividends, no? So, nakaka-attract po ito. Kaya po medyo may pagka-defensive po ito kasi nakaka-attract po ito ng mga investor na into dividend investing, no? Okay. And si Peter Lynch po, hindi po siya big fan ng slow growers. Ayaw yun po ng slow growers, kaya lang bumibili pa rin po siya nito. Kasi po, anchor po ito during recession or drawdown. Kasi po, itong mga malalaking company na to na nagbibigay ng regular na dividends, hindi po masyadong bumabagsak po ito during recession or pag bumabagsak po ang stock market, no? Ibig ko pong sabihin, pang-depensa po ang purpose ng slow growth stocks, no? Maliwanag po ba? Okay, number 2 po is stalwarts. Stalwarts, hindi ko alam anong tamang pronunciation nito. Paki-comment po sa baba paano ipo-pronounce to. Stalwarts. Okay. Malaking company din po ito, pero hindi slow yung growth niya. Ang growth niya moderate. Hindi siya mabagal, hindi siya mabilis, gitna lang. Moderate po ang kanyang growth, no? Mas mabilis siya sa slow grower, no? Pero malaking company pa rin po ito. Big companies pa rin po ito, no? Kaya around 10 to 12% ang ginugrow po niya. And very similar pa rin siya sa slow growers, no? Malaking company siya na nagbibigay din po ng magandang dividends, no? At ang ganito mga stock, hindi po masyado nagsasuffer pag may market drawdown, no? Pag bumabagsak ang market, medyo may pagka-defensive po ito, no? And hindi rin masyadong fancy Peter Lynch ng stalwart kasi nga hindi siya maring hindi siya maging 10 baggers. Kasi pag sinabi mong Peter Lynch po talaga, ang tina-target talaga ni Peter Lynch, 10x, 100x returns. Yun talaga ang goal niya. 10 times your money. Yun talaga ang habol niya. So hindi po magiging ganito ang stalwarts po, no? Pero nagkikip pa rin po siya sa kanyang portfolio. Bakit po? Ganun pa rin po ang reason. Slow growers and stalwarts, depensa po yan. Pang-depensa po. At wala pong masama, no? Kung gusto nyo po nagda-diversify po tayo, maglalagay tayo ng stalwart at slow growers sa ating portfolio para may depensa po tayo sa economic downturns, no? Number 3 na po, paborito ni Peter Lynch, fast growers, yung mga companies na malalakas lumago. Ibig po sabihin, ito po talagang paborito ni Peter Lynch. Ito talaga siya nakafocus talaga. Yung mata niya nandito, yung radar niya nandyan. Kasi diyan ka talaga kikita ng 10 to 100x. 10 times your money or 100 times your money. Parang ganun po, no? Alright, so ano yung mga ganitong stock? Small, aggressive na companies po ito na nag-grow ng 20 to 25% a year. Yan. Maliliit na kumpanya at nakikita mo talaga gutom po talaga ang kumpanya na to at management po na to. Talagang grow ng grow ang gusto po nila, no? So kailangan talaga natin matsambahan po ito. Sino sa maliliit na stocks na to? Kasi karamihan ng maliliit na to, marami dito mamamatay eh. Sino dito ang magiging successful in 10 or more years? Yun ang goal po natin as investor, no? So Peter Lynch look for fast growing companies, no? Ano yung mga criteria tinitingnan niya? Maganda ang balance sheet, no? At maganda profitable ang business, no? Pero kailangan mo rin i-figure out, no? Hanggang kailan yung growth niya at ano mo kung kailan siya magmamature. Importante din po yun, no? So itong fast grower po ang magpapayaman po talaga sa atin. Kaya dito po tayo talaga nag-i-spend ng time na maghanap, makiamoy, research po tayo ng research po talaga. Dito po talaga tayo mag-i-spend ng maraming oras ng kakahanap kung gusto po natin yumaman sa stock investing. Dito po talaga ang mata po natin. Aral tayo ng aral. Lahat ng maliliit na company, titingnan po natin sino dito ang may potential at tingnan po natin, no? At doon po tayo pupusta, no? Number 4 na po tayo, cyclical. O from the word cycle, parang gulong po, gulong ng palad. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Tataas, bababa, dataas, bababa. Ganon, no? Ibig po sabihin, yung sales and profit po niya, tumataas, bumabagsak, tumataas, bumabagsak. At medyo may pattern po yan. Regular ang pattern po niyan. Ano? May good times siya, may bad times po siya. Ganon po yun, no? Ang mga example po ni Peter Lynch dito, mga car, airlines, steel, chemicals. Katulad po mga steel, no? Minsan,
Pag maganda po talaga economy, no? Build ng buildings, build ng factory, malakas ang demand sa steel, no? Pero minsan pag pangit ang economy, wala pa nagtatayo ng building, wala pa ng gaya, bumabagsak po ang mga steel business. Parang ganun po. Pero may pattern siya. May good times and bad times, may good times and bad times. Taas baba ng taas po siya. Taas baba. May pagka-cycle po siya, no? So, yun, affected po siya ng boom and bust economic cycle. So, ang trick po dito, titingin din po tayo ng ganito, no? Kailangan alert din po tayo sa mga ganito. Kailangan alam natin kung kailan babagsak ang isang cyclical company at kailan siya magpipick up. Parang yung alon eh. Kaya nga taas baba. Ang alon ganoon tataas baba. Para kang surfer. Pag tataas na yung alon, dun ka sasakay. Kailangan maabutan mo yung pagsakay po niyan. O halimbawa po, hindi ko po sure kung yung coal ay isang cyclical business, pero I believe na parang may pagka-cyclical, no? Kasi yung prices po ng coal nagfa-fluctuate po yan sa market, no? So katulad po ng 2020, bagsak na bagsak po ang coal price, no? Kaya po bumagsak din po ang Semirara. So kaya marami po sa inyo bumili po nung bagsak po siya at nung lumipad po, sumakay po kayo, kaya yumaman po kayong lahat at magpapaburger po kayo sa akin. Parang gano'n po ang cyclical po, no? So gusto natin dalihin natin sa bottom ng kalungkutan. Parang nga yung Semirara nangyari, no? And then pag lumipad, panalo, maganda ang profit po, no? Yan, no? Turn around po, similar din po ito sa cyclical. Iba nga lang po, wala po itong pattern. Ibig pong sabihin ng turnaround, nabugbog ng malas. Pumangit ang negosyo, bugbog po talaga, no? Pero alam po natin na temporary lang at babawi po ang stock na to. Halimbawa, yung company nasunugan, na earthquake, tinamaan ng ganyan, ng ganon, kung ano-anong kamalasan. Pero alam po natin, temporary lang, in 1 or 2 years, alam po natin, babawi po ang mga company na ito. Yun po ang turnaround na company. Mataas ang confidence mo. Confident ka na babalik yung stock na to sa dati niyang glory at alam mo, sandali lang siya magtitiis sa kahirapan, no? So, ayun, no? So, sobrang similar po siya sa cyclical, no? Tinamaan lang ng malas at ang gusto po natin dito, ganun din, tamaan natin sa ilalim, tirahin natin sa ilalim at sasakay po tayo sa paglipad po nito para panalo po tayo. Ang pang-anim po, pinakamahirap po sa lahat at mahirap po talaga to, no? Itong asset play na tinatawag. Ano po ibig sabihin ng asset play? Kailangan po makakita po tayo ng isang stock na malaki ang value ng asset niya. Sobrang laki ng value ng asset niya. Compare kung magkano binavalue yung isang stock. Undervalued by the market yung assets ng company, no? Kaya lang po, mahirap po talaga ito kasi kailangan po magaling po talaga tayo sa accounting, no? May Jedi sense po talaga tayo. May the force be with you po tayo dito. Ganon, no? Example po, no? Minsan, kailangan po talaga ng knowledge sa accounting po nito. Minsan po, halimbawa, maraming properties si company, no? And ang value po niya pala nito, ang pag-report pala nito sa kanyang financials ay vinalue niya at cost. Of course, hindi fair yun kasi at cost. So, mababa po yun. At hindi siya na value at market price. So, yan, undervalued po yan kapag ganyan. Another po, no? Halimbawa, isang company ay isang holding company. Marami siyang investment. Marami siyang asset na pinagbibili. May mga bonds siya, may mga stocks din siya, no, from other companies at alam mo undervalued yung portfolio ng company na nabili po natin. So, yun po isang example din po nito at marami po pong example ng undervalued po, no, na pwede mong gawin na asset play. Kaya lang medyo mahirap nga po ito, no? And ang hinahanap po natin dito, magkaroon ng catalyst. Halimbawa, isang catalyst po, ang one day yung management, ang tauhan po siya, yung undervalued asset niya, bigla niyang binenta at market price, ay bigla pong, biglang kikita ng malaki. At doon po, ma-unlock po yung totoong value niyan. Either bigyan po tayo ng malaking dividends po nito pag nabenta po nila yung kanilang mga asset, yung kanilang mga land, properties, ganyan. Or biglang mag-jump po talaga ang share price po ng company po na ito. Ayun, boom! Panalo po tayo dyan, no? Ayun, no? Pero medyo mahirap po talaga ito. Mahirap po talaga gawin po itong asset play na tinatawag, no? So in conclusion po, ito po yung 6 na categories. Slow growers, stalwarts, ginagamit po ito pang defense po, defensive purposes, no? Pero ang main focus po talaga natin, fast growers. Yun po talaga magpapayaman po sa atin. And in the meantime, habang naghahanap tayo ng fast growers, no? Kasi bihira lang yan eh. Bihira lang mangyari yung fast growers, no? Kasi karamihan dyan mamamatay eh. So kailangan mahanap mo yung fast grower na maliit at lilipad lalaki. So habang inaantay mo yan,
tumitingin-tingin ka rin ng opportunity sa cyclicals at turnaround, no? At kung medyo magaling-galing ka po, mag-invest talaga, magaling ka sa accounting, mag-asset play ka rin po, no? Habang naghahanap ka ng fast grower. Ayun lang naman po, no? Disclaimer lang po, no? Ito po lahat opinion ko lang for general education and entertainment lang po to. Hindi po ako professional advisor, hindi po ako professional sa finance or anything. Isa lang po akong gwapong-gwapong YouTuber. So you do your own research before making any investment decision, no? Please like, subscribe, share, hit notification bell, mag-comment lang po kayo. Kwentuhan po tayo sa baba, no? Happy investing guys. To God be the glory. God bless.